after 15 years nga ay nakarating nga tayo dito sa may Eat Showtime. Sobrang saya ko kasi nga andito si Meme Vice. Sobrang idol ko talaga to. Simula nga nag-umpisa ang Eat Showtime ay talagang fan na fan talaga ako nito, lalo na ang aking mama at papa. Lagi kami nanonood nito. Sa wakas ay nakapunta na nga rin ako dito. Sabi ko kahit hindi ako makapag-picture kay Meme Vice at sa mga Eat Showtime host ay okay lang basta malaga ay nandyan si Meme at makakapanood ako. At sa araw nga nito, ang kanilang segment ay ang tawag na tanghalan Grand Dress Back para tatanghalin kung sino ang mananalo ngayon para ilalaban para sa Grand Finals kinabukasan. Sobrang saya ko dito talaga mga kapalangga kasi pinangarap ko lang dati talaga to. After 15 years ay nandito ako ngayon sa may Eat Showtime at isa ako sa naging live audience dito. Kaya mga kapalangga, sa video na ito ay ako inyong samahan para maging isang live audience dito sa may Eat Showtime. Ano di Lola? Corazon po, pero azul Ay, po. kung unang aso. I love you! Love you, Meme! After 15 years, nakarating na tayo dito sa Showtime. Matagal ko na itong gustong makapunta dito at ito yung pangarap ko talaga. Dati nanonood lang ako sa TV, ngayon live na natin mapapanood guys. Sana andito si Vice Ganda. Kasama ko nga po pala si Mark. Hi! Hello ka, Mark. Okay? Bye-bye. Maaga nga ako nagising, alas 5, kasi nga ako'y excited na para manood ng Eat Showtime. First time ko nga manood ng live audience. After 15 years nga ay sa wakas ay makakapunta na ako ng Eat Showtime at makakanood. Sinuot ko na naman pala dito ang aking damit na pangninong o di kaya yung damit na parang naniningil ng utang. Joke lang po. Alas 5 nga ako gumising kasi ang sabi ko ay ayoko malate o di kaya naman baka magka-aberya o di kaya matraffic. Kaya dito ay nag-sunscreen na ako kasi alam ko na sobrang mainit mamaya. At dito ay kinakabahan na nga ako kasi nga ay makikita ko na si Meme Vice at makakapanood na ako ng Eat Showtime. Sana nga ay nandun nga si Meme. Mga 6:30 na nga kami umalis kasi nga kumain muna kami ng breakfast at nagsikad na nga kami kasi sobrang init at para hindi kami mapagpawisan o di kaya mahagard. At pagkatapos mga kapalangga ay nag-tricycle na nga kami dito ni Mark para naman mas mabilis ang aming pagbiyahe. Nagabang na nga kami dito ng jeep na papuntang Baclaran pero naisipan namin na dito kami bumaba sa may Ninoy Aquino LRT1 para mas lalong pabilis ang aming pagbiyahe. Dito mga kapalangga, sobrang ganda pala sumakay dito sa Ninoy Aquino kasi nga konti lang ang tao at walang kapila-pila. At dito mga kapalangga ay napabilis ang aming oras kasi nga ba naman ay hindi na kami pipila ng matagal para bumili ng ticket. At ilang segundo nga ay dumating na nga ang tren na aming sasakyan. Mga isang oras nga din ang aming binahe mula sa Ninoy Aquino hanggang sa Fernando Poe Jr. Avenue. Ito nga ang pinakahuling istasyon at dito nga ay nag-grab na nga kami ni Mark para mas lalong mapabilis ang aming pagbiyahe papuntang Eat Showtime. Sobrang aga nga namin ni Mark kasi nga ang call time ay 9 AM to 9:30 ang cut-off time. Dito ay nakarating na kami nga sa audience entrance na mga 8:30 to 8:40. Kaya pagdating namin dito sa may audience entrance eh konti pa lang talaga ang mga tao. Akala ko may mga nag-walk in pero wala. Pagpasok nga namin dito ay tinanong kami kung kanino kami under at binigay na nga namin ang ID namin for the verification. Sasagutin na nga natin ang mga kadalasang tinatanong nyo. Kung ito ba ay free na manood sa may 8 Showtime, kung may babayaran ba at kung paano magpabook. Una sa lahat, ito ay free. Wala kayong babayaran. Kapag may binayaran kayo, ay scam po yun. May iabot pala sila ditong kontrata na kung saan ay kailangan mong fill upan. Basahin nyo na lang din. Pero ako, hindi ko rin siya binasa lahat. At dito, kung paano ako nagpabook ng reservation or ticket or slot dito, lagi po ako nauubusan sa may kitix.ph. Buti na lang talaga ay meron tayong kakilala na isang dating segment producer ng ABS-CBN, ng 8 Showtime at saka ng PBB. Kaya siya yung tumulong sa atin dito na makakuha ng slot sa may Eat Showtime. Every Monday and Wednesday nga po pala sila nagpo-post doon sa may kitix.ph na kung saan ay pwede na kayo magpa-reserve ng inyong ticket. Kung gusto nyo maging part ng live audience o di kaya ng taping, yung link ay nasa baba lang. Puntahan nyo na lang yung website at magpa-register na kayo. Pagkatapos nga may abot namin ang aming kontrata ay pumila na nga ako dito para ilagay kung sino ang magiging emergency person na kung saan ay tatawagan nila just in case na magkaroon ng emergency dito sa 8 Showtime. Pagkatapos ay tinataka na kami dito ng pangalang 8 Showtime at ito nga ang aming magiging gate pass para makapasok kami sa loob ng studio. 11:30 pa nga kami pwedeng pumasok sa may studio ng 8 Showtime kaya kami ay nagutom na at bumili kami dito ng pagkain. Kaya kung kayo ay pupunta dito para manood ay kailangan nyo na dapat
kumain ng breakfast at saka tanghalian kasi nga 2:30 pa matatapos ang palabas dito sa may 8 showtime. Una na nga ditong tinawag ang mga guests or supporters like parents, kaibigan ng mga contestant sa tawag ng tanghalan kasi sila nga ang susuporta sa kanilang mga pambato. At pagkatapos nga matawag lahat ng guests ng mga contestant ay kami namang mga natira na nakaupo. Pagkatapos nga matawag lahat ng guests ay kami naman ang sinunod nila. At kaming itong mga natira for sure ay galing ito sa mga KTX na nagpabook. At ito yung iba siguro ay mga katulad ko rin na kung saan ay may mga under. Ibig sabihin ay may mga kakilala o di kaya nagpatulong para makakuha ng slot or reservation. At isa-isa na nga kaming pinatayo base kung saan kami nakaupo. Hi guys, papasok na kami sa may showtime. With Mark. Thank you, Mark. Sayang nga si Nikki, tatlo sana kami dito, kaya nga lang ay marami daw siyang gagawin. Andito na nga kami sa loob ng It's Showtime. Papasok na nga kami, sobrang excited nga ako at sobrang kaba. Nasa hallway pa lang ay iba na talaga ang excitement na aking nararamdaman. Panay-pray nga ako na sana nga andyan si Meme. Dito, iba na talaga ang aking naramdaman. Merong halong kaba at saya kasi nga sa wakas ay makakapanood na nga talaga ako ng 8 Showtime. Hindi na sa TV, kundi live pa. Dito, na-realize ko na wala talagang seating arrangement maliban lang doon sa mga guests kasi sila dapat ang mauna at sila dapat ang nasa unahan kasi sila ang interviewin at taga-suporta ng mga contestant ng tawag ng tanghalan. At nung nakaupo na nga kami ay brief kami kung ano mga dapat gawin during live, yung mga dapat at hindi dapat gawin. Pagkatapos ay pinayagan na nga kami dito na pumunta sa gitna para mag-picture taking. Sinulit ko na talaga ang pagkakataon na andito ako nakatayo sa stage ng studio ng 8 Showtime kasi nga ay dati ay napapanood ko lang ito sa may TV. Hindi ko naman inakala na dadating ang araw na makakapunta ako dito na makakatayo ako sa mismong stage ng 8 Showtime. At nang malapit na magsimula ang live kami ay lahat ay pinatayo dahil tuturuan kami kung paano ang gagawin lalo na sa team song ng 8 Showtime. Sumayaw! This is your show. This is your time. Ayan naman, people. Clap your hands naman. Vinoise over ko na nga dito kasi baka mamaya ay makapiright tayo ng team song ng It's Showtime. Practice pa nga lang ay todo bigay na ako. Sobrang saya ko talaga ng mga panahong ito kasi nga ba naman ay hindi na sa TV kung sila nasasabayang kumanta. Ngayon ay live na. At dito nga sa may gilid ay nakita ko na rin si DJ MOD. Dati sa TV ko lang din siya nakikita. Nagre-ready na nga kami dito kasi magsisimula na ang live. Si Michelle D nga ang kanilang celebrity performer dito sa Body One na kung saan ay merong artista na mag-perform bago ikakantahin ang kanilang theme song. Ang dami ko na nga nakita ditong artista pero si Meme Vice ay wala pa. Dito nakita ko ang sobrang ganda talaga ni Kim Chu. Iba yung ganda niya. During commercial break nga ay prepare na nila yung mga gagamitin para sa tawag ng tanghalan. At ang sabi nga nila kung hindi lang daw tawag ng tanghalan ang kanilang segment ngayong araw na ito ay mas lalong silang sobrang busy. At pag commercial nga pala yung mga host ay bumabalik sa kanilang dressing room. Si Dambo nga ay nandito na rin. Ito na ang pangalawang beses na nakita ko rin si Dambo. At nang malapit na magsimula ulit yung live, nagsipasok na nga rin yung mga contestant ng tawag ng tanghalan. At dito nga nakita si Miss Karil, sobrang ganda niya talaga, lalo na kapag siya ay ngumingiti. Dito ay nakita kong sobrang close pala talaga ni Karil at saka ni Ryan Bang, pero bakit ganoon? Sa TV ay parang nagbabardagulan silang dalawa na may alitan sa isa't isa, pero dito napaka-sweet nila sa isa't isa. At tingnan nga rin yung mga judges katulad ni Miss Lani Misalucha. Andito na nga rin si Mr. Louie Ocampo, yung kanilang maging punong hurado. Dito napasabi talaga ako na sobrang sayang kasi talaga kanina nung umalis na yung mga supporters ng mga tawag ng tanghalan contestant ay sana lumipat kami ng upuan para naman ay nakaupo kami dito sa may unahan sa likod ng mga hurado. Dumating na nga rin dito si Sir Ogie na kung saan siya ay kumakanta ng Eva at Adan. Grabe, sa TV ko lang sila dati napapanood. Ngayon ay nasa harapan ko na rin sila. Isa rin pala sa mag-judge yung mama ni Karil na si Miss Shasha Padilla. Grabe, sobrang ganda din dito ni Miss Shasha Padilla. At ang isa din sa magiging hurado ay si Sir Nonoy Suniega. At ang kanilang gong ambassador dito ngayon ay si Ayon na kung saan ay husband na ngayon ni Meme Vice. Kinakabahan na nga ako dito kasi nga until now ay hindi pa rin nagpapakita dito si Meme. Si Meme! Si Meme Vice! Oh my God, si Meme!
At nang mag-commercial nga ay isa na rin ako dito sa nakikipag-unahan na makapagkuha ng mga litrato kasama ang mga hurado. Hirap nga makalapit kasi nga may mga marshal na nakaabang. Buti na nga lang dito ay nakalusot tayo at sa wakas ay nakapag-picture tayo dito kay Sir Ogie. Sobrang saya pero kinakabahan. At para nga hindi maboard during commercial ay naganap sila ng mga audience na magaling kumanta para mag-sample. Gusto ko nga rin din sana makapag-picture kay Miss Lani pero sobrang higpit ng kanyang marshal, pero sabi ko wag na, ang mahalaga ay nakita ko na rin siya. Isa pala dito sa pinakabawal ay mag-video during live, kaya nung commercial break naman ay nilabas ko agad ang aking cellphone para videohan dito si Meme. Hirap nga makalapit kay Meme Vice kasi nga sobrang higpit yung kanyang mga marshal, at kapag commercial break naman ay diretso na sila agad sa kanilang dressing room. Kaya dito wala na ako nagawa kundi para titigan at videohan na lang si Meme na habang siya ay paalis na ng studio. Ang mahalaga ay nakita ko siya sa personal at napanood ko siya during live at dito pa talaga sa may 8 showtime. At nang matapos nang mag-perform si Jessa at during commercial break ay pumunta siya sa kanyang pamilya. Sobrang galing niya talagang kumanta, standing ovation, halos lahat ata ng judges sa kanya. At dahil nga nandito na talaga tayo sa may 8 showtime at malapit lang si Jessa sa upuan ko ay napag-isipan ko magpa-picture sa kanya. Di natin alam, balang araw ay sisikat itong batang to. Sobrang ganda at nakakantig ang kwento ng kanyang buhay. Pati nga kay Charmaine ay nagpa-picture na rin ako nung pumunta siya sa kanyang pamilya. Sobrang ganda nito at sobrang galing din kumanta. Habang commercial break pa nga ay kumakanta dito si Sir Nonoy Zuniega, kaya naisipan ko na magpa-picture din sa kanya kasi nga may mga lumalapit din na nagpa-picture sa kanya. Minsan nga lang to nangyayari sa buhay natin, kaya lubos-lubusin na natin to, enjoy na natin para naman ay sulit ang ating punta dito. Sa mga panahong to ay sobrang saya ko. Sabi ko kahit hindi man ako makapag-picture kay Meme Vice ay okay lang, ang mahalaga ay nakapunta ako dito. Napapanood ko lang ito sa may TV kung paano nila ginagawa at nakikita ko yung upuan ng mga audience. Ngayon ay isa na ako sa naging audience. Sobrang saya talaga ang aking naramdaman ng mga panahong ito. Okay, Vice, yes. May utang daw si Lola sa boarding house. Tourism student ka ba? Ay, naku, para makaahon ka, sumali ka sa sexy bee. Po, and yung pinsan. G, ilang paano ni Lola? Corazon po, pero Azul Ay, po. ikaw ang unang kasulat. Corazon. Di ba ibig sabihin ng Azul corazon? po yung Love? Ay, heart pa. Heart. Heart. Azul po yung nickname niya. Aso! Aso! Si Baby! Si Corazon ay nanay na... Ni Mami po. Nanay ng nanay mo? Bahala na kung anong sasabihin nyo, kung OA na kung OA yung aking mga tawa dyan. Pero sa totoo lang, yan ay totoong tawa. Kasi nga ba naman ay sobrang idol ko si Meme. Napapanood ko siya at nakikita at sobrang natutuwa ako sa kanyang mga palabas. Lalo na kapag ako ay nanonood ng Eat Showtime. Dahil dyan ay sobrang natuwa ako at sobrang saya ko dahil isa na ako sa napapalakhak during live. Dahil harap-harapan ko nang nakikita si Meme na nagpe-perform. May iba yung ano, buhay at may nabis. Thank you, tatay. May sisingin mo. You have no reason to be scared now. Kasi lahat At dito nga ay napaindak na ako at sinambayan ko si Mark Rubio na kumanta. Sobrang galing talaga ni Mark Rubio na kumanta. Lahat ng tao dito ay napapaindak at napapagalaw sa kanyang boses dahil sa sobrang ganda. Lahat standing ovation! Oh my God! Pati nga kay Ian ay naging standing ovation na rin. Lahat ng judges ay tumayo sa kanya dahil sa sobrang galing niyang kumanta. During commercial break nga ay napabalik agad si Meme sa may likod sa dressing room niya. Kaya hindi talaga agad tayo makakalapit sa kanya para magpa-picture. Nung nakapunta nga ako sa unahan ay wala si Meme Vice. Kaya dito na lang tayo kay Karil nakapagpa-picture. Pati nga kay Kim Chu, sayang di tayo nakalapit kasi nga sa sobrang higpit ng kanilang marshal. Sayang wala din si Meme kaya hindi tayo nakapag-picture sa kanya. Sa wakas nga ay nakahinga na ang lahat kasi nga lahat ng contestant ay nakakanta na. Grabe, iba din pala ang kaba kapag nandito ka sa may studio. Kapag isa ka sa naging audience, nakakatakot kasi nga baka mamaya ay may magong sa kanilang isa. 99.4%! I see! Marco Rubio!
Sobrang saya nga ng lahat nung nanalo si Mark at saka si Ian. Akala ko nga din ay magti-triple tie kasi nga sobrang galing din ni Jessa. Lahat ata ng judges ay tumaya din sa kanya. Good luck na lang sa magiging laban nila kinabukasan ni Mark at saka ni Ian para sa Grand Finals ng tawag ng tanghalan Grand Dress Back 2025 All-Star. Nalungkot nga ako dito kasi nga magtatapos na ang live. Hindi ko na makikita si Meme at saka yung iba pang mga artista. Kailan kaya ako ulit dito makakapunta? Kapuso, makita tayo muling bukas mga bro. This is our show! Showtime! Music preview na SB19 yung tuka. May naman sa iyo na kung panoorin mo. Tuka by SB19. Nung natapos na nga ang live ng Eat Showtime, ay nag-pray muna ang lahat bago lumabas yung mga artista. Si Sean nga ang nag-lead ng prayer. Kanina ay si Ryan Bang nung opening. Babalik talaga ako dito ulit sa Showtime. Sa susunod na pagbalik ko, ay isasama ko na din talaga ang aking mama at papa. Kasi nga, sobrang idol nila si Vice Ganda. Dito nga ay bago mag-uwian, ay nakapagpa-picture pa nga tayo dito kay Mark. Dito ay isa siya sa mga nanalo ngayong araw. Siya ay lalaban din kinabukasan. Pati ito nga si Ian ay nakapagpa-picture na rin tayo. Good luck sa inyo dalawa ni Mark at sa mga kalaban nyo pa na lalaban kinabukasan. Dito ay sobrang saya ko talaga. Nagsialisan na nga yung iba kasi nga tapos na. Papatayin na lahat ng ilaw. Sayang natapos yung buong segment ng Showtime ay hindi tayo nakapagpa-picture kay Vice Ganda. Yaan mo na, alam ko sa susunod ay hindi ko na kailangan makipagsiksikan o makipag-unahan para lang makapagpa-picture sa kanya. Dadating ang araw na masosolo ko talaga si May Vice at ang iba pang mga Showtime host. Kung umabot kayo hanggang sa video na ito ay maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan na ako inyong i-follow at i-subscribe kay mga kapalangga hanggang susunod kong biyahe at gala ako inyong samahan para mapuntahan ang mga sikat at nag-viral na lugar at mga masarap na pagkain. Hanggang sa muli, bye-bye!